So, hello mga ka-vlog. So, ako nga pala si Maclean Simagato. At ngayon sa video na ito ay gagawa tayo ng isang experiment na may ink-cladding na itlog at iba pang mga materials. So, ano pa hinihintay natin? Tara, simulan! So, meron tayong glass, 2 jars, 2 glass. And then, isang spoon, old spoon. And then, meron tayong corn syrup. At saka glass of water, syempre. At ang ating suka na gagamit natin sa experiment. And then, yung ating dalawang itlog. At ang ating food color na ihalo natin sa mineral water. And then, pagtapos nyan, hugasan natin ang ating itlog para maging malinis sa ating experiment na gagawin. At ngayon nga, ilagay natin ang itlog sa bawat jars. Ayan, isa siya. And then kapag katapos, maglalagay na tayo ng suka sa bawat jars na nilagyan natin ng itlog. Ayan. Make sure na totally submerge ang ating itlog sa suka. At nakalagay tayo ng enough na suka para maanuhan yung itlog. Tabunan. So, ayan guys. Goods sa goods. At yan na nga, nakababad ng ating itlog sa suka. So, ayan. Makikita natin na may mga bula-bula na siya. Ayan, sa close up. Ayan, oh. 24 hours later. So, hello guys, ito si Maclean. Papalitan na po natin ng suka itong soak natin na egg ngayon kasi nakakaisang araw na po siya. So, papalitan na po natin ngayon ng aking spoon. Ayan. And make sure na alang na anong suka. Ayan. So then, ano ko na siya na rubber. Ayan. Oh my God. So, ayan na siya. Papalitan na natin siya ng suka. Ayan siya po siya, dalawa na yan. Gamit tong ma-foam nga lang po siya. Tingnan natin kumali. Ayan. Tingnan natin yung mga foam na yan. And then, pun natin ito. Ito na po mong isa, papalitan ulit natin. Ayan. Ayan. Mas dapat ano po siya. Ano natin naka-soak. Ayan, nakababad po ulit. So, ayan na po siya guys. Day 1 complete. So, dito na po tayo bukas. One eternity later. Oh, hello guys. Ngayon nakaka 48 hours na ako sa pagbababad ng egg dito sa vinegar. So, I decided na na-erase itong egg dahil nakikita naman itong parang cell membrane na ito na obserbahan ko. So, ngayon, i-rinse ko na siya sa water. Tara. I-rinse natin siya. So, parang siyang itlog guys. Dahan-dahan, mabasag. So, ito siya guys. Para siyang rubber wrist.
Ayun yung ano, egg yolk. Gusto natin. So, hello guys! Ito tayo ngayon. Naglagay na ako ng egg A na label tsaka egg B sa ating isang egg. So, ito naman yung aking syrup. Wala, corn syrup. Tapos ito yung water. Tapos ito yung wait lang. Ito yung tawag doon, yung food color. Yun ako siya, yung liquid state. So, ngayon, maglalagay na tayo ngayon ng... Ay, by the way, na-observe ko na tong dalawa na to. Na parang rubberized siya na pwedeng mapisil-pisil tapos na totally yung skin niya is wala. So, ngayon, mag-umpisa na tayo ngayon. So, mag-umpisa na tayo. Sa egg A, maglalagay ng corn syrup. So, tingnan natin. Ayun. Ayan siya, guys. Take note sa size. Tapos ito naman sa egg B. Ayan, egg B. Lalagay tayo ng mineral water. Tapos maglalagay tayo ng drops. Ayan, di ba? Kita nyo naman. Naglalagay ako ng drops ng food color. Ayan. Sabi few pero ano ata ko. So ayan guys, itong mga binabad ko uli na to, from vinegar to corn syrup tsaka itong food color na may drinking water. So maghihintay tayo ng 6 to 10 hours ulit para obserbahan kung ano yung mangyayari sa size nito. 6 hours later. So ito namang ilalagay na natin tong vice versa. Itong egg A, lalagay natin dito naman sa ano ng egg B. Okay, so ayan. Ayan. Tapos ito namang egg A, vice versa. Tingnan natin. Sizing mas malaki itong egg B sa egg A ngayon. Pero titingnan natin mamaya. Mag-a-alarm uli ako ng 6 to 10 hours according to sa procedure. Ayan. Eh, ano pala. Ayan. So ayan guys, nababad ko na. Lagyan natin ng ayan, pag switch ko na siya 2,000 years. So hello guys, so ngayon nagbabalik ako ngayon. Na-check ko na dumating na yung 6 hours. So ito na, last piece na tayo. So ito yung na-extra ko na pala siya kasi di ko na mali ako nung unang video. So ang malaman ng egg A is ito. Papakita ko sa inyo, ito yung egg A. Oh my god, wait lang. Ayan. Ang laki niya guys. Ayun na ako nakaano, parang rubber na natatakot ako anihin eh. Ayun, ang laki yun. Nakikita niyo egg yolk na yun. Ayun, egg yolk. Ayan, yun yung egg egg A nung nag-vice versa na tayo, nagpalit. Tapos ito naman yung egg B. Nagdi-differ siya sa size, di ba? Ayan, o, di ba? Parang mas malambot siya dito. Ayun, o, pag sa syrup. Ang takot akong pisin, baka sumabog. Eventually. So hello guys, ako nga ay nagbabalik ngayon para sagutin ang mga guide questions na nakahanda para sa kung ano nga ba ang nangyari dito sa egg experiment natin. So guys, halina at ating sagutin. Number 1, what will happen to the egg if it is submerged to vinegar? So I think the answer to that, diba nung binabad natin yung egg sa vinegar nun, pinakita ko naman, may nakita tayong mga parang bubbles na tumataas, diba? So, doon pa lang, parang doon sa chemical reaction yun. And yung egg is made up of calcium carbonate. So, doon pa lang sa pag-evaporate na yun, yung acid
at calcium carbonate, parang nagre-resonate siya or nagkagawa ng chemical reaction na yung calcium carbonate parang na-convert siya into carbon dioxide, tapos kaya gumagano siya. So yun, and then ang resulta nun parang nawawala unti-unti yung calcium carbonate habang tumatakbo yung oras. So yun yung sagot ko sa number 1. Number 2, what happened to the size of egg A after submerging it to the corn syrup, and as well as what happened to the size of egg B after submerging it to the water? So, ang nangyari dun sa may egg A, parang, kasi ang alam ko, ang corn syrup ay it is not made of like, hindi siya, madaming presence ng water sa corn syrup. Puro asukal lang siya or glucose ganun. Compared dun sa egg B na pinag-anuhan natin dahil puro water yon at may food color. So, according to my experiment, yung sa egg A, parang nag-shrink siya dahil siguro sa process na rin ng osmosis. Dahil walang, onti lang yung absence ng water compared dun sa may egg B. Sa egg B kasi, di ba, madaming water. So, in kabaligtaran, nasa egg B, nag-enlarge siya ng size kasi madaming water doon. In short, sa mas madaming water na-expose ang isang cell membrane ng egg is mas mag-e-enlarge siya compared dun sa mas mababang concentration ng water. Ganon. Yun ang sagot ko. So, number 3. After changing the submerging liquids of the eggs, did their size change and why? So I think the answer to that question is yes, they change sizes. Because siguro, Tagalog na ako. According to my experiment, nung pinagpalit natin yung egg A, pinunta natin sa egg B, tsaka yung egg B naman, pinunta natin sa egg A. Yung resulta nung egg A na pinunta ko sa egg B, which is ang solution niya is water na may food coloring, parang lumaki siya. Kasi siguro nag-absorb siya ng water in the process of osmosis, di ba? And then yung sa egg B naman na napunta sa egg A na ang solution is corn syrup, parang medyo lumiit siya. Yun yung naano ko sa experiment. So in conclusion, na-conclude ko dun na parang nag-equalize lang dalawa sa size. Yun. So that's my answer. Number 4, last question. What did the egg membrane portray? So let's go back. So I think the answer to that question is, as we can see on this egg, yes, the egg membrane is this, the grid. Oops. So I think the egg membrane portray and serve as the guard of the cell, or maybe it has inner and outer cell membrane, and it protects the egg, the inner egg of the cell, in bacterial invasions, and as well as it it is a wall to control the rapid invasion of water to the inner parts of the egg. Yun, parang siya yung nagko-control. Hindi rapid, hindi mabagal, hindi mabilis. So that is my question. Ay, ba't quiz?